Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article ng politico.com.ph tungkol sa mga pahayag ni Senator-elect, Senator Judge to be Ping Lacson. Ito sa legal aces o abogadong di kampanilya ni BP Sara at kanyang babala o advice, warning sa mga House prosecutors. Okay, title, Lacson impressed by Sara Duterte's legal aces. Kung aces ba yung piloto? Slowly. House prosecutors better come prepared. Yan ang warning. Maghanda kayo kung ayaw nyong malampaso ng mga abogadong di kampanilyang ito. That's in summary ang mensahe ni Senator Judge to be Lacson. Okay. Senator-elect Panfilo Lacson is looking forward to the impeachment showdown between the legal aces of Vice President Sara Duterte and the House prosecutors. Lacson has praised Duterte's powerhouse legal defense team, noting the House will likely face a tough challenge in the upcoming impeachment trial. Okay? Led by veteran litigator Philip Siegfried Fortun, the Duterte's team of lawyers includes prominent and rising legal names signaling the VP's high-caliber strategy to beat the impeachment traps against her. With Fortun, Narbasa, and Salazar, ito yung law firm, FNS, Fortun, Narbasa, Salazar. Naririnig ko na ito nung impeachment ni former President Erap. Sila na yung tumayong abogado ni President Erap. At talagang magagaling sila. Kaya gusto ko ulit makapanood ng impeachment trial proceedings. With Fortun, Narbasa, and Salazar as VP Sara Duterte's legal defense team, the House prosecution panel will have their hands full proving their case, Lacson said in a social media post. Okay. Ito yung post ni Senator Lacson. It is a rare privilege to sit as a senator judge in this impeachment trial, he added. The Vice President defense team, mostly from the Fortun, Narbasa, and Salazar law firm, officially entered its appearance for the impeachment trial. Apart from Fortun, the team includes lawyers Gregorio Narbasa II, Sheila Sison, Carlo Joaquin Narbasa, Roberto Batombacal, Justin Nicol Gular, Lyndon Miguel Baquel, David Ronel Gulia, Maria Selena Golda Fortun, Clarlane Raduc, Francisca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Reynold Monsayak, Mark Binloan, Ralph Bodota, and Michael Wesley Powa. Okay. So, yun. Ang nakakapagtaka ngayon, nagsalita yung Senate spokesman na ang House Prosecution Panel hindi nila tinanggap yung copy nila doon sa entry of appearance ng mga abogado ni BP Sara. Kasi kailangan daw yan, kung ano yung dokumento na isasubmit ng kampo ni BP Sara sa impeachment court, i-furnish din nila ang House Prosecution Panel para malaman nila. Ay hindi nila tinanggap. Yan ang pahayag ng Senate spokesperson na inaakusan niya na ngayon ang House Prosecution Panel na they are delaying the trial. Bakit? Pagtingin nila, sobrang powerhouse. Hindi tinanggap. So, hinintay natin ang response ng spokesperson ng House, si Attorney Bukoy.
yung kaibigan ko, nag-text siya sa akin tungkol sa tungkol sa personality ng mga mga spokesperson. Basahin ko lang ha. Hindi ko na lang banggitin yung pangalan. General, sabi niya, tungkol sa mga spokesperson na ito, nagmukhang palengke ang mga spokesperson ng government. Attorney Claire, Attorney Abante, Attorney Bukoy. Puro palaaway magsalita. Hindi sila soft-spoken. Kulang ng seminar. Lalong di aangat ang ratings ni BBM yan, sir. Ako naman, sabi ko na yung Senate spokesman, si Attorney Tungol, ganahan ko kay kalmado lang magsalita. Yun ang response ko sa kanya. Sabi rin niya, agree. Sabi niya, General, may pleasing personality pa ang spokes ng Senate, di siya aggressive magsalita. So, napansin ko nga, si Attorney Bukoy, palaban eh. Talagang, hindi pwedeng bardagulan dito. Sabi niya, yung response niya sa statement ni Senate President Escudero na the impeachment court can have unlimited powers on the things they will have to decide. Hindi, mali yan. Sabi niya, nako, delikado yun. Yung masyado kang palaban is House prosecution panel kayo. Tapos, sisirain mo yung senator judges. Huwag kayong magsisi pag ano. But anyway, kahit anong galing ng prosecution panel or defense panel, itong impeachment, it all boils down to political exercise. Tingnan nyo yung kay CG Corona. Halos lahat ng senador, 3 senador lang ang hindi nag-convict sa kanya. So, talo siya. Napalabas nila ng masama si CG Corona. Ngayon, desisyon ng korte, Sandigan Bayan, cleared siya. Wala siyang ginawang kalukuhan, wala siyang graft and corruption. Ngayon, yung Court of Appeals nag-decide na dapat ang gobyerno magbayad ng 28.48 billion sa mga farmers. So, yung mga desisyon ng korte na yan, nag-clear lahat sa pangalan ni CG Corona na wala siyang ginawang masama noong kapanahonan niya. Ang kanya lang, tinaguyod niya ang hustisya na ang Supreme Court hindi madidiktahan, hindi basta judicial independence ang kanyang pinaglaban. At ngayon, kasi ako nasaksihan ko yung kanyang impeachment trial na kawawa siya eh. Ngayon, truth has come out na tama yung desisyon ng Supreme Court panahon ni CG Corona na dahil natalo ang Hacienda Luisita, ang Presidente Aquino, yun, political persecution, tinanggal siya through impeachment. Kanyan talagang impeachment, hindi yan solid evidence ang pinag-uusapan, kundi yung political pressure, political inclination, reality. Anong reality ngayon? Impeachment case ni BP Sara. The numbers are there. Sobra siyam. Yung mga senador nakakampi ni BP Sara na gusto nilang mag-inhibit. No way! Padamihan ng boto yan eh. Pa-inhibit ninyo, ano kayo? Sineswerte? Wala na. Hindi pa nagsisimula ang boxing. Knockout ng kalaban, panalo na si BP Sara sa impeachment case na ito. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ng yero at pako para ang Tribong Bukidnon Talandig makapatayo ng mas magandang bahay, dissenting tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nami ang nataga na Mogero, karon nagkuha na siya, atop na. Naani bala. Muling bala. Okay, matag wala sa cellphone.